Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Balik tayo sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. 21 minutos mga lipas ang alas 2 ng hapon, ngayon pong araw ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Agosto. Labas tayo ng ating impilang technical systems loss sa kuryente. Dapat saluhin ang distribution of utilities sa halip na ipasa sa consumers. Ayon kay Senate President Win Gatchalian. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond Taas. Paring Raymond. Paring Romel, walang ibang dapat sumalo sa technical systems law sa kuryente kundi mismong mga distribution utilities. Ito ang binigyang din ni Senate President Sherwin Gatchalian sa hearing ng Senate Committee on Energy kahapon. Ang technical systems laws ay ang nawawalang supply ng kuryente habang dumadaloy sa transmission at distribution lines. Para kay Gatchalian, ang mga distribution utilities ang tanging may kapangyarihan para mapababa o mawala ang technical systems laws. Kailangan nilang mag-upgrade ng kanilang mga linya ng kuryente upang mabawasan ang nawawalang supply ng kuryente sa halip na ipasa na lang nila o sa kanilang mga consumers ang technical systems loss. Ilan sa mga malalaking distribution utilities sa bansa ay ang Meralco, Visayan Electric Company, Davao Light and Power Company, More Electric and Power Corporation at Cotabato Light and Power Company. Ang tinatawag namang non-technical systems loss na hindi rin dapat ipasa sa mga consumer ay ang ninanakaw na kuryente gaya ng paggamit ng jumper. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Power. Sino ba may kapangyarihan na
babaan itong technical losses. Ang mayroong kapangyarihan yan ay yung mga distribution utilities. Tama? Dahil sila ang pwedeng bumili ng bagong equipment, sila ang pwedeng mag-upgrade ng kanilang mga substations, ng kanilang mga linya, pwede rin silang gumamit ng mga distributed energy system tulad ng solar para hindi na magkakabit ng mahabang linya. So, ang ibig sabihin, sila ang may kapangyarihan para babaan ang technical losses. So, ang aking pananaw dito, kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology. Si Senate President Sherwin Gatchalian, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Embahada ng China sa Pilipinas, tinawag na squid tactics ang aligasyon ni DND Secretary Teodoro na PR firm ang embahada ng negosyanteng si Tony Yang. Ibalita mo yan, Miss Karen Oyong, Miss Kay. Yes, kasamang Romel, tinawag na squid tactics ng Embahada ng China sa Pilipinas ang aligasyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa sandaling hindi umano nito mapanindigan ang mga aligasyon nito ay magtatangkang ilihis ang atensyon o ibahin ang usapan. Ito ang reaksyon ng Embahada sa pahayag ng kalihim kamakailan na nagmimistulang PR firm ang Chinese Embassy para sa negosyanteng si Tony Yang at upang pagtakpan ng mga illegal na aktibidad ng mga Chinese nationals sa bansa. Hinamo naman ang tagapagsalita ng Embahada na si Ji Lingpeng, si Teodoro sa pagsasabing maglabas ito ng ebidensya na susuporta sa aligasyon nitong PR firm ang Embahada para sa naturang Chinese businessman. Nilinaw rin ng Embahada na mandato nito na protektahan ng mga inosenteng mga kababayan nito, partikular na sa isyu ng pag-raid sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil umano sa presensya ng mga delikado o hazardous materials sa pasilidad nito. Sa naturang operasyon ay sinagawa noong nakaraang buwan ng Mayo at pinangunahan ni Teodoro at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Executive Director Benjamin Acorde Jr. na awi sa investigasyon sa may 69 na Chinese workers at isang Pilipinong empleyado ang pag-handle umano ng mga tinutukoy na hazardous materials. Ang naturing steel plant ay pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng dating economic advisor na si Michael Yang. Si Tony Yang rin ay una nang iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations na kinalaunan ay ipinagbawal sa bansa sa bisa ng Anti-Pogo Act of 2025 or Public Act number 12312 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby, Val Gonzales, PNP natasan ng local police na umalalay sa nationwide school safety drills. Ibalita mo yan mula sa Campo Crame, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Suportado ng Philippine National Police ang kasadong nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa susunod na Martes, Agosto 25. Ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Inatasan niya ang local police na umalalay sa school authorities maging sa mga tauhan ng barangay. Layo ng PNP na gamitin din ang pagkakataon upang mahasa ang koordinasyon ng pulisya at lokal na pamahalaan pagdating sa pagtugon sa active school shooting. Layo ng drill ang magkaroon ng sibayang pagkasanay sa emergency. Ang bawat rehiyon na kalaunan ay dapat ding isagawa sa lahat ng eskwelahan sa bansa batay sa kautusan ng Department of Education. Kasunod ito ng 50 school incidents na itala ng pulisya mula Hunyo 16 kung saan 2 pamamaril na nangyari sa Tacloban at Zamboanga. Una ng pinayagan ng DepEd ang presensya ng PNP sa paligid ng public schools maging sa oras ng pagpasok at paglabas ng mga bata. Ito'y basta't nakasuot sila ng Type C o non-combat uniforms sa kanilang duty. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pinag-aralan na rin ipatupad ang parehong polisiya sa mga pribadong paaralan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ombudsman Remulla at DPWH Secretary Dizon kapwasang ayon na mas dekalidad ang infra projects ng DPWH sa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Ibalita mo yan, Marriage number 5, Val Gonzales. Val. Romel, nagkakaisa ng pananaw sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla
at DPWH Secretary Vince Dizon na ang Private Partnership Program ay ang pinakamagandang mekanismo para sa pagpapatupad ng malalaking proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ito ay kasunod ng pagbanggit ni Ombudsman Rimulya sa 9 na bilyong pisong UP-PGH Cancer Center na walang nagbid. Ang mahigit 8 bilyong pisong gusali ng Bureau of Immigration na 10 taon nang ginagawa at ang flood control project sa Cebu na mula 63 metro ay naging 25 metro na lamang. Sa DZRH Executive Session Program, sinabi ni Ombudsman Rimulya na pangit ang kalalabasan kapag DPWH ang gagawa ng gusali gaya ng NBI, kaya mas mabuting bumili na lang sa pribado dahil mas mura, mas maganda at mas di kalidad ito. Wala namang pagtanggi kundi sang-ayon dito si Secretary Dizon sa pahayag na ito ni Rimulya. Ayon kay Dizon, habang hindi pa nare-reforma ang sistema at kultura sa loob ng DPWH, ay mas mainam aniya ang PPP para masiguro ang mabilis, di kalidad at matipid na pagpapatupad ng proyekto. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si Dizon sa DI building dahil palpak ang disenyo at hindi man lang kasyang karaniwang sasakyan sa driveway. Handa aniya ang DPWH na itigil ang proyektong ito itong proyekto naman ng NBI para makahanap ng mas maayos na opsyon. Kabilang din sa pinag-uusapang halimbawa ng mga proyekto sa ilalim ng PPP ay ang 10.74 billion peso Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS project na magmo-modernize sa 11 paliparan sa bansa gamit ang artificial intelligence, biometrics at real-time data. Sa PPP projects na ito ay walang ilalabas na pondo mula sa kabangyaman ng bansa. Iit ni Rimulya at Dizon, mahalaga ang PPP dahil bukod sa limitadong pondo ng gobyerno, napapabilis nito ang proyekto na ililipat sa pribado ang risk o pangamba at nasisigurong world-class ang serbisyo para sa publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val Gonzales. Yes, Romel. Nasa linya. Ayun. I understand nakapag ikot-ikot na itong si BPWH Secretary Dizon dito sa Metro Manila matapos na umigi ang kalagayan ng panahon. Nadalaw niya na ba itong area ng Las Piñas? Ha, Val, baka hindi niya pa nadadalaw ha. Meron diyang isang lugar sa Las Piñas, Sus Maria Josep, matapos sumupa ang baha. Ha? Nako, naglutangan ng baku-bako, sira-sirang daan. Butas-butas na daan. Siguro dapat yan isa sa paimbestigahan ni Secretary Dizon yan. Oo, mahalaga yung mga ganyang diba? proyekto. Oo. Mahalagang hindi makalimutan yan yung mga proyektong yan ng publiko dahil alam mo naman na Romel, kung gaano katindi yung dilugyong inabot ng taong bayan nitong nakalipas na 3 linggo. Tama. Na nag-uulan. Kaya samantalahin na dapat yan nung mga local government units na magpapansin o ipabatid sa tanggapan ng DPWH yung ganyang mga proyekto, Romel, para nang sa ganun ay maaksyonan at hindi na maulit pa yung dilugyong dinanas ng taong bayan nitong mga pagtama ng 2 bagyo at maging ng habagat, Romel. Kasi nakakadismaya, Bal, biruin mo humupa na nga yung baha. Ang kapalit naman, sira-sirang mga daan. Ay magtataka ka, Bal, bakit dun sa ibang portion ng Kalakang Maynila hindi naman natungkab yung lansangan, samantalang yung ibang bahagi natungkab? Ay ibig sabihin talagang may diferensya. Oo, nabanggit mo yan, Romel. Hindi ba't nabunyag din o nakita rin ng publiko yung nangyari dito sa kahabaan ng EDSA. Kahabaan ng EDSA nung matapos yung malalakas na mga pagulan, nagkaroon din at nakita ng publiko yung bakubakong bahagi ng EDSA. So mahalagang ito yung mga pagkakataon, Romel, na mahalagang mapag-usapan na ito. Tama. Para once and for all hindi na maulit yung klase ng proyekto. Take note na Bala, yung pinaiimbestigahan ni Senador Ping Lacson at ni Congressman Erice ng Caloocan, yung portion ng EDSA nakagagawa pa lamang. Di ba isinailalim yan sa rehabilitasyon? Ilang buwan pa lamang, and yet nakitaan na ng mga potholes o butas matapos ang mga pag-ulan. Oo,
alam mo, ay open dyan ng DPWH, particular na itong si Secretary Dizon, para makita talaga Oo. yung mga kumpanya, yung mga kumpanyang nakakakuha ng mga proyekto ay talagang tumutupad dun sa kanilang pangako na itong mga ito ay pangmatagalan yung Tama. hatid na serbisyo sa publiko at hindi yung pinondohan ng malaki Nako. mula sa pondo ng taong bayan pero hindi naman ito napakikinabangan gaya ng binabanggit mo dyan sa Las Piñas at maging dyan sa bahagi ng Caloocan, lalo na Romel, itong nagsisilbing mukha ng Metro Manila, itong kahabaan, itong buong stretch ng EDSA, Romel. Okay. Maraming salamat, Bal. Balik sa iyo, Romel. At dumako naman tayo dito sa area ng Southern Metro Manila. Chinese tourist arestado matapos manakit ng gwardiya sa isang mall sa Pasay City. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche, anong lugar nga uli yan sa may Las Piñas? Yung naging viral dahil bako-bako ang daan. Napasyal mo ba yan? Mr. Noche? Yes, Romel, nilinaw na yan ni Congressman Mark Anthony Santos. Yung Zapote Drive. Aba, may paliwanag siya agad, ha? Sige. Hindi sakop ng Las Piñas. Talaga ba? Na siya, Romel. Ano na siya? Anong syudad na nakakasakop? Bacoor City na. Bacoor City na. Sige. Pinasyalan kasi natin yan kahapon, Romel, dahil yun nga, nakarating din sa atin yung mga reklamo dahil nga mula doon sa may C5 road, doon sa may coastal, malaking bagay yung kalsada na yan dahil yan didiretso ng Cavite sa Las Piñas. Ngayon, yung kabilang portion noon, yung kabilang ilog, doon ng portion ng Las Piñas. Yung sakop ng River Drive, yung gilid, ay proyekto ng DPWH yan, Romel. Pero meron ding lugar dyan sa Las Piñas ganun din bako-bako din ang daan Dyan sa may ilalim ng ano bang lugar yan? Yung madalas bahain? Sa may Zapote. Hindi ba? Yung Zapote, yung Zapote flyover. Makinis naman yung... Hindi, yung ilalim. Noche, nadadaan ako dyan Yung ilalim. Ayan, bako-bako dyan, hindi ba? Proyekto yan ng DPWH. Yung kahabaan na yan ng... Actually, mula doon sa may Parañaque, Quirino Avenue, diretso yan. Ngayon, pagsakop ng Parañaque, Quirino Avenue. Ang dating naman dito sa Las Piñas, ang may sakop naman dyan, yung Padre Gigo Serra Avenue naman. At any rate, talagang andun man yung problema. Yun ang pinupunto ko. Kahit anong syudad ba yan, nananatili yung ganong problema. Bako-bako yung daan, matapos sumupa yung mga pagulan. Sige, Noche. Yun ang trabaho ngayon ng DPWH at tinatapalan nila yung tinatapalan talaga matapos yung matapos yung pag-ulan na Romel, hindi naman noted naman yan. Matapos yung mag-iwan, lalong-lalo na yung asfalto kung ilaw. Nako, yan nga ang problema Band-aid solution malas tayo sa ganyan Siyempre, bibilang lang ng ilang buwan dyan. Pag nabasa na naman yan, tuklap na naman, hindi ba? Yan ang dyan. At saka in fairness naman, yung mga sasakyan din na mga truck hindi nang minsan nagko-cause ng pagsira. Ando na tayo, pero dapat ang quality ng paggawa or yung construction dapat talagang matibay at handa sa pagdaan ng mga ganyang malalaking uri ng sasakyan. Oo, dapat may may limit lang kasi dapat yung mga heavy duty na dumadaan dito sa mga kalsada. Sige. Anyway, sa kulungan ang bagsak ng isang turistang Chinese. Matapos saktan ang isang gwardiya ng Mall of Asia dito sa lungsod ng Pasay. Kinilala ang suspect na si alias Wen, isang Chinese 21 anyos. Ayon sa report, inimbitahan lang sana nung Lady Guard itong suspect na sa Customer Relations Services para verifikahin. Kasunod naman ito sa report ng pagnanakaw, Romel. Sa halip na makipagtulungan itong suspect, bigla sinuntok ang gwardiya sa mukha.
Sinira rin ng suspect ang eyeglasses ng biktima, sabay tumakas. Agad nakahingi ng assistance sa iba pang security personnel ang biktima. Kaya naharang ang suspect na ngayon ay maharap sa kasong physical injuries at malicious mischief. Aristo 7, Chikaras, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kaka. Samantala sa area naman ng Kamanaba, ilang tauhan ng Northern Police District na may ranggong kapitan at staff sergeant magang nagretiro sa ilalim ng programang Salamat Kapatid. Ibalita mo yan, knowledge number 23, Edwin Duque. Edwin! Tama, Kuya Romel. Binigyan po kay kanina ng Northern Police District ang ilang mga delikatong mga tauhan ng pulisya na magre-retiro sa serbisyo. Ito ay sa pamamagitan ng programa Salamat Kapatid Program Retirement Honors ng PNP. Ay kay NPD Director Brigadier General Ben Leonard Capili. Inilala nito ang kanilang mahabang panahon na dedikasyon sa sakripisyo at sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Kabilang doon sa mga pinarangalan ay pinakabatas na ranggo sa seremonya si Captain Bernardo Sabotista ng District Personnel and Record Management Division, Police Staff Master Sergeant Rolary Kapulong ng Valenzuela at Police Staff Master Sergeant Rosly Kim Salas at iba pa. Anya programang nagsisilbing makabuluhang pagkilala dito sa mga nagretiro dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa PNP at sa kanilang walang pagod na dedikasyon ay mapapanatili ang nagpapanatili sa kapayapaan, kaayusan, pati na rin ang pagpoprotekta sa komunidad sa kabuuan kanilang panunungkulan. Mga bata pa itong malabang ranggo. Nung tanungin natin yung ilan, may mga ilang sinasabing gusto nilang maging malaya at gusto na lamang mamuhunan sa kanilang buhay at nung una raw ay gusto nila pero sa kalauna ay nagbago at gusto nilang maging civilian. Okay. RS23, ito kinagulat sa DCRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa siyudad naman ng Maynila, mga school principal sa lungsod isinailalim sa pagsasanay sa emergency response. Ibalita mo yan, RH number 9, Miss Tina Nolasco. Tina. Romel, sumailalim nga sa Incident Command System o ICS Executive Course ang mga prinsipal na mga pampublikong paaralan dito sa Maynila na isinagawa sa library ng Manila Science High School. Kasunod ito ng iba't ibang insidente na nangyayari sa mga paaralan sa bansa. Layunin ng pagsasanay na maipalawanag ang kahalagahan ng ICS sa mga school principal upang mas mapabilis at maging mas organisado ang pagtugon sa mga emergency situation. Binigyang diin din sa pagsasanay ang mahalagang papel ng mga pampublikong paaralan bilang mga posibleng evacuation center, staging area at medical post sa mga panahon ng malakiang sakuna o insidente. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Tina Nolasco at sa ating pagbabalik, Ratchada Probinsya. Oras natin, alas 2:42 ng hapon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Doon ko natutunan mahalin yung sports ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin tayo, magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Tina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Cleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% natin. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang ngayon. Alam namin, nangaasar lang siya Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko ng Ay, 3 years pa lang daw. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Papakinggan sa iyong papawid at napapanood sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Balita mula sa iba't ibang lalawigan, construction worker patay sa saksak ng sariling pamangkin sa Malasiki, Pangasinan. Ibalita mo yan na number 28, Freddy Fardo. Freddy! Patay ang isang 29 anyos na construction workers matapos pagsasaksakin ng kanyang pamangkin kasunod ng mainit ang pagtatalo habang nagiinuman sa Malasiki, Pangasinan. Base sa ulat ni Malasiki Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., naganap ang insidente pasado alas 11 ng gabi sa Barangay Bacundaw East ng nabanggit na bayan. Sa investigasyon at pag-alamang nagiinuman ang biktima at suspect at dalawa pa nilang kasama at dala ng kalasingay nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang biktima at suspect. Nauwi sa pisikalan na komprontasyon ng pagtatalo at nakahagilap ng kahoy ang biktima at hinampas ang suspek sa ulo. Naagad namang kumuha ng kutsilyo ang suspek at ilang beses na inunday ng saksak ang tiyuhin na nadala pa sa paggamutan ngunit binawian din ng buhay. Agad ding nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis na nagresulta ng pagka-aresto sa suspek na kasalukuyang nasa kustodiya ng Malasiki Police Station na naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, Aris 30 taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang minor sugatan sa pananaksak ng grupo ng suspects na minor de edad din sa Iloilo City. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Dalawang menor de edad ang sugatan matapos mapagtripan ng grupo ng mga menor de edad rin sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Police Station 1, unang nasaksak ng magkakaibigan na may edad 15, 16 at 17 ang 17 anyos na lalaki kasamang kanyang nobya sa isang plaza. Nasugatan sa tiyan ng biktima habang safe ang kanyang nobya. Pagkatapos ng insidente, umalis ang tatlong sospek at nadaanan ang isa pang menor de edad at kanilang hinabol at sinaksak. Tinala sa ospital ang mga sugatan habang nirescue naman ng mga otoridad ng tatlong menor de edad at dinala sa Bahay Pag-asa para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang appliance collector arestado naman sa bypass operation sa Sagay, Negros Occidental. Rex Cantong, Rex!
Arestado ang isang high-value individual o HBI sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok 1, Barangay Poblacion 1, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ang suspect kinilalaan lamang na si alias Baby Boy, 30 anyos, appliance collector, residente ng Purok Lambunao, Barangay Tadlong ng sabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, hepe ng Sagay City Police Station, nakita o nakuha sa suspect ang more or less 60 grams ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos. Ang supply umano ng droga ang nagmula pa sa lungsod ng Bacolod at isusupply ng suspect sa kanyang mga customer sa nasabing lungsod. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. Samantala, magtungo tayo sa Central Mindanao. Isang punong barangay at isang barangay treasurer sa Cotabato City inisyu naman ng show cause order ng Ministry of Interior and Local Government ng BARM. Alamin natin kung bakit sa report ni RH number 19, June Di Makutak. Paring June. Parang Romel, naglabas ng show cause order ang pamunuan ng Ministry of Interior and Local Government o MILG BARM laban sa isang barangay chairman sa barangay treasurer ng barangay Tamuntaka 3, Cotabato City BARM. Ang hakbang ng MILG BARM led by Minister Jordan S. Bayam ay nakabatay sa verified complaint affidavit na isang barangay kagawad din ng Tamuntaka ng ng Tamuntaka 3 na formal na pinarating sa tanggapan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sa impormasyong pinarating sa DZRH Cotabato, ang show cause order under Memorandum 162 Series of 2026 na may nagda ni Minister Jordan S. Bayam ay inihain laban kay Cotabato City Barangay Tamuntaka 3 Chairman Zailon A. Kazan sa aligasyon ng grave misconduct, gross negligence, dereliction of duty, abuse of authority, violation of government accounting and budgetary rules, and other related offenses. Ito'y kaugnay sa di manoy irregular na pag-disburse ng barangay funds halagang 6,880,000 pesos na di manoy ginawa sa 28 transactions sa isang araw lamang noong August 6, 2024. Nakasaad sa Bangsamoro Local Governance Code of 2023, Section 70, ang nabanggit sa mga alegasyon kung mapapatunayan ay subject for disciplinary actions, and I quote, an elected local official may be disciplined, suspended, or removed from office in any of the following grounds: dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty and abuse of authority, quote-unquote. Ang naturang show cause order batay sa talaan ng MILG BARM ay inihain itong August 19, 2026 sa tanggapan ni Barangay Chairman Kasan at sa ilalim ng due process inaatasan si Ginoong Kasan na magsumiti ng kanyang written explanation address sa pamunuan ng MILG BARM within 72 hours mula sa oras na naihain ng show cause order at kung bakit hindi kailangan ng anumang administrative actions ang kailangang ipataw sa naturang Barangay Chairman at sa kanilang treasurer. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat pa, June Di Makutak. Meron pa tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon na paliligo at iba pang water sports sa dagat sa Morong Bataan ba pinagbawal muna? Alamin natin kung bakit sa report ni RH number 37, Danny Comilang. Danny. Mahigpit na ipinatutupad ang double red flag status sa mga baybayin dagat ng Morong dahil na rin sa mapanganib na kondisyon ng karagatan dulot ng habagat. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy, jet ski, banana boat at iba pang water activities hanggang hindi ligtas ang kondisyon ng dagat. Pinapayuhan ang mga residente, turista at resort operator na huwag ipagsapalaran ang buhay at sundin ang mga safety measure ng lokal na pamahalaan at sa iba't ibang bayan sa Bataan. Kasama na rin dito ang mga mangingisda. Ang dagat ay delikado, huwag magpabaya. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Comilang. Samantala, Police Regional Office 8 nagsagawa naman ng educational visit sa Panawan, Leyte sa Central School. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 32, Jimmy Angay. Jimmy.
Nagsagawa ng open house activity ang Police Regional Office 8 para sa mga mag-aaral ng Inclusive Learning Resource Center ILRC ng Tanawan 2 Central School. Isinagawang educational visit sa Child Development Centers 1 and 2 sa Camp Roberto Canglium, Palolete. Sa naturang aktibidad na bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na mabisita at makilalang mga facilities ng Child Development Centers, gayon din ang makipag-ugnayan sa mga tauhan ng pulisya. Layunin din ang programa na paliwanag sa mga batang iba't ibang programa at serbisyo ang Philippine National Police habang sinusulong ang isang ligtas, inklusibo at child-friendly na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisong Kapoy, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na ilapit ang serbisyo ng pulisya sa komunidad, lalo na sa mga bata at mga sektor na ngailangan ng mas inklusibong serbisyo. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga opisina ng pamahalaan nagsanib puwersa sa pagbibigay serbisyo sa interior barangay sa Palapag, Northern Samar. RH number 34, Jane Bantayan sa detalye. Jane. Tinatayang 5,000 na pamilya mula sa 7 barangay ng Bayan ng Palapag, Northern Samar ang nakinabang sa iba't ibang programa at serbisyong hatid ng Kauswagan Caravan ng Provincial Government ng Northern Samar. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Provincial Government sa Northern Samar ang nasabing aktibidad. Katuwang dito ang halos lahat ng opisina ng gobyerno dito sa probinsya, partner organizations at iba pang stakeholders. Partikular na binigyan ng tulong o prioridad na nasabing aktibidad ang mga nakatira sa malalayong komunidad o interior barangays dito sa probinsya. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ay ang medical at dental health services, pamamahagi ng mga pangunahing kagamitan at supply, legal assistance at civil registration, livelihood at agricultural support. Gayon din ang iba pang serbisyong pangkomunidad tulad ng haircut at grooming services. Tuwang-tuwa naman ang mga residente ng nasabing mga interior barangay sa natanggap na tulong mula mismo sa pamahalaan. Binigyan din sa aktibidad ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaan. Katuwang dito ang Philippine Army, PNP, lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at mapalakas pang paghatid ng serbisyo hanggang sa mga malalayong barangay. 7 barangay ng Bayan ng Palapag, Northern Samar ang tumanggap ng tulong at inaasahan na muling gagawin ang nasabing serbisyo caravan sa iba pang mga interior barangays dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Bulyas. Kyle, kamusta ang Kalakang, Maynila? Lakay Romel, narito na ang mga balita sa Metro Manila ngayon. Tuloy-tuloy ang isinasagawang balawakang cleaning at clearing operations ng DPWH sa buong Metro Manila sa sunod ng naranasang malawakang mga pagbaha dahil sa mga pag-ulang dulot ng hanging habagat. Agad silang nag-deploy ng crew sa Maytunas Creek sa Mandaluyong, Jokno Pumping Station sa Pasay City, Maria Blue Beach sa Quezon City at Del Pilar Street sa Malabon para maglinis sa mga naglitan ng basura. Sa kasalukuyan, umabot na sa 30 cubic meters ang basura ang nakolekta sa Jokno habang umabot naman sa 200 kilong basura ang nakuha sa Maytinas. Samantala, nananatiling kaantabay ang DPWH Quick Response Team para umalalay sakaling bumusulit ang malakas na ulan. Sa iba pa natin mga balita, ilulunsad naman ng MMDA ang bagong feature sa May Huli Ka website para mas madali nang mahanap at maberipika ng mga motorista kung ito ay may violation sa ilalim ng NCAP o ang No Contact Apprehension Policy. Simulaan niya sa August 24, may 2 kaparaanan na ang mahanap ang violation sa website ng MMDA na mayhulika.mmda.gov.ph. Kung may hawak na notice of violation, maaaring ilagay lamang sa website ang plate number at ticket number. Para naman makita ang record sa NCAP, ilagay lamang ang inyong plate number at LTO motor vehicle file number. Kaugnay nito, nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na maging maingat sa mga nakatanggap na pekeng NCAP text messages. Buwas ang pindutiin ang mga nakalagay na link dahil ito anya isang uri ng scam. Para sa ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kyle, kamusta ang kalagayan ng panahon?
sa Metro Manila? Lakay Romel, sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na thunderstorm advisory dito sa Calakang, Manila. Sa kasalukuyan, silip pa rin ang haring araw at mainit ang ating nararanasang panahon. Sa kabila ito ng dalawa pa rin tatlong sama ng panahon na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito yung dating bagyong Neneng na hinala bilang isang low pressure area, pero binabase pa rin ito ng pag-asa sa kasalukuyan. Ito ay nasa medium chance pa rin. Bukod dito, may isa pang LPA na ito naman ay nasa silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Ito rin ay mayroong medium chance na magdevelop bilang isang bagyo sa loob ng 2-4 na oras. Bukod dito, may isa rin tayong binabantayan na severe tropical storm. Ito yung may national name na Saudel. Huli itong namataan sa layong 2,680 kilometro mula yan sa silangan ng southeastern Luzon. Ito ay may kalayuan pa sa bansa. Pero ang sinabi ng pag-asa, may posibilidad na pumasok ito sa loob ng park. Yan ay sa darating na weekend. Pero so far, yung tatlo nga binanggit mo na weather disturbances ay wala pa naman direktang epekto sa anumang panig ng bansa. Tama ba, Kyle? Ito ang kasalukuyan, ang hanging habagat pa rin. Nagdadala ng mga pag-ulan, mga paklat-kalat na ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Okay, maraming salamat, Kyle Bulyas. Maraming salamat, Kay Romel. Balik sa inyo. Ang ipo na pakinggan ay si Kyle Bulyas sa kanyang Metro Manila ngayon. At bago tayo magtapos ng ating programa, binabati natin ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates at ang kanyang number 2 man si General Bernard Banaxer. At magandang hapon din kay Police Colonel at soon to be General Colonel Sultan Salman Sapal. Ayan, magandang hapon sa iyo, Kuya Colonel Sultan Salman Sapal. At ang oras natin ganap ng 3:00 ng hapon. At sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At susunod na ang programa ni Miss May Binauhan. Happy weekend!